Nagsimula ang kwento sa isang lighthouse sa isang remote island kung saan mag-isa lang nakatira si Michael Mason. At isang araw ay dumating sakay ng bangka ang isang dalagitang si Jesse kasama ang kanyang uncle para maghatid ng supplies. Kaya si Jesse ay umakyat mag-isa sa bahay ni Mason at iniwan ng mga gamit pati isang gift para sa kanya habang pinapanood lang siya ni Mason mula sa malayo, at nang makaalis na siya ay chinek ni Mason ang supplies pero hindi niya pinansin ang gift, dahil ang tanging kasama lang niya sa isla ay ang aso niya na kalaunan ay papangalan ng Jack at madalas siyang maglaro ng chess mag-isa. Sa susunod na pagdating ni Jesse ay kumatok na siya sa pinto at sinabi ni Mason na huwag na siyang bumalik. Ngunit ipinakita ni Jesse ang gift at ipinaliwanag na linggo-linggo silang nagdadala ng supplies ng kanyang uncle pero ni minsan ay hindi man lang siya bumaba para batiin sila, kaya isinara ni Mason ang pinto at iniwan ni Jesse ang gift bago siya umalis. Ngunit biglang lumakas ang bagyo at habang sinusubukan niyang bumalik sa bangka ng kanyang uncle ay tumaob ang pareho nilang bangka dahil sa malalakas na alon. Kung gusto mo ang movie na ta ay mag-like at mag-subscribe ka na, mag-comment ka na rin ng gusto mong movie. Nakita ni Mason ang matinding bagyo kaya agad siyang sumakay sa sariling bangka at hinanap si Jesse, at natagpuan niya itong nakasabit ang paa sa isang lambat sa ilalim ng tubig kaya sumisid siya at iniligtas siya ngunit nalunod na ang kanyang uncle. Inilatag niya si Jesse sa bangka at inalis ang tubig sa kanyang baga hanggang sa magising ito, at nang magtanong si Jesse tungkol sa kanyang uncle ay diretsong sinabi ni Mason na patay na ito kaya nanlumo siya at umiyak ng husto. Kinabukasan ay tinanggal ni Mason ang benda sa paa ni Jesse habang tinatanong siya nito kung bakit hindi pa siya tumatawag ng iba at kung may iba pa bang nakakaalam na nandoon sila. At may takot sa kanyang boses habang sinasabi niyang kailangan siyang ibalik dahil hahanapin siya ng kanyang pamilya. Ngunit sinabi ni Mason na wala na siyang pamilya at ang uncle lang niya ang natitira. At nang lumabas si Mason ay sinubukan ni Jesse na tumayo. Nakakita siya ng kutsilyo sa drawer at itinago ito sa ilalim ng unan. At nang gabing iyon ay nagkaroon siya ng bangungot kaya pinuntahan siya ni Mason. Ngunit tinutukan siya ni Jesse ng kutsilyo at kalmadong sinabi ni Mason na alam niyang natatakot at nasasaktan siya habang ipinakita pa niya ang tamang paghawak ng kutsilyo at itinuro na idiin ang hinlalaki sa hilt. Pagkatapos ay chinek niya ang bukong-bukong nito na namamaga pa rin, at kinaumagahan ay binuhat niya si Jesse papunta sa washroom, at habang tumatagal ay unti-unting naging malapit si Jesse sa aso at nang tanungin niya si Mason ay sinabi nitong magkasama sila noon ng kanyang uncle sa Royal Marines, ngunit tumanggi siyang sabihin ang kanyang pangalan at dahil wala ring pangalan ng aso ay si Jesse ang nagbigay dito ng pangalang Jack habang nagsimula na rin siyang makipaglaro ng chess kay Mason. Nang suriin ni Mason ang paa ni Jesse ay nakita niyang may infection na ito at hindi sila pwedeng pumunta sa hospital kaya umalis siya ng isla para kumuha ng gamot sa mainland, at habang wala siya ay tiningnan ni Jesse ang mga drawings ni Mason at napansin niyang itinago pala nito ang gift niya sa loob ng drawer. Samantala pagdating ni Mason sa city ay nag-ipon siya ng supplies habang sa London ay may public inquiry sa Whitehall kung saan nabunyag na may hack sa servers ng MI6 at lumabas na nangongolekta sila ng personal data ng mga British citizen para buuin ang Advanced Surveillance Network na tinatawag na THEA. At ipinagtanggol ng hepe ng MI6 na si Manafort na simula nang maging online ang THEA ay mas marami silang na-intercept na threats kaysa dati. Ngunit dahil sa data breach ay iniimbestigahan na siya at ang Prime Minister at nakatakdang buwagin ng proyekto kaya para may masisi ay inalis ng Prime Minister si Manafort bilang hepe at lihim na binigyan ng shadow position habang itinalaga si Roberta Frost bilang acting head ng MI6 hanggang sa next election. Sa parehong panahon ay nahagip ang mukha ni Mason sa isang live stream kaya na-flag siya ng MI6 bilang high-value target na wanted sa pambobomba ng British Embassy sa Algeria at agad nagpadala si Roberta ng pinakamalapit na assault team para hulihin siya. Ngunit pagbalik ni Mason sa isla ay may dala siyang damit para kay Jesse at kahit medyo malaki ay nagustuhan niya ito. At habang kumakain sila ng dinner ay biglang naging alerto si Jack dahil may papalapit na bangka kaya pinatago ni Mason si Jesse sa bathroom at hinarap ang mga dumating. At dahil may mga traps na nakahanda sa paligid ay nahuli niya ang isang sundalo sa lambat at naihagis ito sa tubig habang isa-isa niyang pinatay ang mga komando. Ngunit may isang nakapasok sa bahay at binaril si Jack kahit inatake siya nito at kinaladkad palabas si Jesse. Kaya matapos patumbahin ni Mason ang natitirang kalaban ay nabaril din niya ang huling tumatakbo kasama si Jesse at nailigtas siya. At nang magtanong si Jesse kung sino ang mga iyon ay sinabi ni Mason na maghintay lang siya at babalik siya agad. Ngunit pagpasok niya sa bahay ay natagpuan niyang patay na si Jack kaya tumawag siya sa isang tao at sinabing wala na siya sa reservation at may kasama siyang baggage. Pagkatapos ay isinakay niya si Jesse sa bangka at iniwan nila ang isla habang nagulat si Roberta dahil nagawa ng isang tao na ubusin ang buong assault team niya mag-isa.
Inactivate ni Roberta ang kanyang Tier 1 asset na kilala bilang The Workman at ipinahabol ito kay Mason. At nang makarating sina Mason at Jessie sa pampang ay sugatan at dumudugo si Mason kaya naglakad sila papunta sa kumpol ng mga bahay kung saan balak sana niyang pasukin ng isang bahay para kumuha ng car keys at ibinigay niya ang baril kay Jessie na aminadong squirrels lang ang nabaril noon gamit ang air rifle ng kanyang uncle. Ngunit habang naghahanap siya ng susi ay nakita siya ng isang batang lalaki at agad dumating ang ama nito na tinutukan siya ng shotgun, subalit lumapit si Jessie at maayos na ipinaliwanag na sugatan si Mason at kailangan nila ng tulong kaya pansamantalang binaba ng ama ang sandata at tinahi ang sugat ni Mason. Samantala sa MI6 ay natuklasan na hindi pala si Mason ang teroristang responsable sa pambobomba ng British Embassy sa Algeria dahil minanipula ang code ng FEA upang itago ang tunay niyang pagkakakilanlan at palabasing siya ang may sala. At lumabas na isa pala siyang operative ng MI6 na naitala bilang killed in action 10 years ago at wala ni isang mission log tungkol sa kanya. At kasabay nito ay may na-intercept silang 911 call mula sa isang farm sa Scotland na tumutugma sa description ni na Mason at Jessie kaya agad silang natunton. At nang makita ni Manafort ang larawan ni Mason sa system ay halatang nabigla siya habang iniutos ni Roberta na dalhin si Michael Mason para sa questioning, ngunit nauna nang nakipag-ugnayan si Manafort sa The Workman at dineklarang ito ay isang black kite operation na siya lang ang dapat sundin at malinaw ang utos na patayin ang target pati ang dalagita sa mismong lugar. Sa farm ay napansin ni Mason na nawawala ang anak ng may-ari at agad niyang naunawaan na tumawag ito ng pulis kaya pagdating ng mga police car ay nagpadala ang MI6 ng do not engage order sa local police. Ngunit paglabas ng may-ari ng bahay ay agad siyang binaril ng The Workman na siya ring nagpaputok sa mga pulis. At habang nagkakagulo ay nakipaglaban si Mason sa mga officer nang hindi pumapatay at gumamit lamang siya ng pepper spray at taser para makalusot. Ngunit tuluyang nag-off-grid ang The Workman at pinatay ang kanyang communication kaya hindi na siya mamonitor ng MI6. At mabilis na tumakas si Mason sakay ng isang police car habang nakahiga si Jessie sa likod. Ngunit hinabol sila ng The Workman gamit ang sariling sasakyan at binangga ang kotse ni Mason habang nagpapaputok. At matapos ang matinding habulan sa kalsada ay nakapwesto si Mason sa likuran ng sasakyan ng kalaban at sinadya niyang banggin ito ng malakas hanggang sa tumaob, kaya pansamantala silang nakalayo at nagpalit ng sasakyan, ngunit kahit sugatan ay naglakad pa rin ang The Workman sa kalsada, bumaril ng isang pulis, at nagnakaw ng sasakyan ng isang sibilyan upang ipagpatuloy ang paghahabol. Samantala ay tinawagan ni Roberta si Manafort at tinanong ang totoo tungkol kay Michael Mason. At inamin ni Manafort na years ago ay may lihim silang off-the-books program ng mga elite operative na tinawag na Black Kites kung saan isa si Mason sa mga nauna at itinuturing na prodigy. Ngunit nang ipadala siya para patayin ng isang foreign intelligence officer ay hindi niya ito tinuloy. Pinalitan ng kanyang report at tuluyang nawala kaya binalaan ni Manafort si Roberta na ibuhos ang lahat laban sa kanya, ngunit matapos ibaba ang tawag ay natuklasan ni Roberta ang tunay na nangyari na tumulong pala si Mason sa isang Iranian scientist na gustong mag-defect matapos ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa nuclear program ng Iran. Subalit sa halip na protektahan ng scientist ay inutusan si Mason na patayin ito para may deniability kaya tumanggi siya. Habang minamanmanan ni Manafort si Roberta sa pamamagitan ng CCTV ay sinubukan ni na Mason at Jessie na umiwas sa bawat kamera sa kalsada ngunit nahagip pa rin sila ng kamera ng isang sasakyan kaya agad binura ni Manafort ang larawan mula sa records ng FEA at ipinadala ang kanilang lokasyon kay The Workman. Nakarating sina Mason at Jessie sa isang simbahan kung saan nakilala nila si Arthur na agad napansin na si Jessie ang tinutukoy na baggage. At nagtungo silang tatlo sa bahay ni Arthur kung saan pinapunta muna ni Mason si Jessie sa ibang kwarto upang makausap ng pribado si Arthur at sinabi niyang kailangan niya ng ligtas na paraan palabas para sa bata dahil nadamay lang ito sa maling lugar at maling oras. Ngunit napansin ni Jessie ang mga gamot sa paligid at doon nabunyag na si Arthur ay dating tumulong sa pagbuo ng FEA bago umalis sa ahensya at siya rin ang naglibing sa pagkakakilanlan ni Mason sa pamamagitan ng pagpapalit nito bilang isang oil worker. Ngunit may nagpalit sa profile ni Mason at ginawa siyang high-value terrorist na may interagency kill order kaya naisip ni Mason na si Manafort lang ang may kakayahang gumawa nito dahil nilabag niya ang tanging prinsipyo na mahalaga sa kanya. At habang palihim na nakikinig si Jessie ay narinig niyang hinihiling ni Mason na manatiling ligtas ang bata at kung maaari ay doon muna ito kay Arthur ngunit tumanggi si Arthur. At nang tanungin kung bakit ay pumasok si Jessie at sinabi na may cancer si Arthur dahil pareho ang mga gamot na iniinom nito sa mga gamot ng kanyang ina bago ito namatay kaya nalaman ni Mason na may halos 1 year na lang si Arthur.
At kahit gusto nitong tumulong ay hindi na niya kaya iminungkahi ni Mason ang pangalang Kimmel ngunit agad itong tinutulan ni Arthur dahil isa itong violent trafficker at wala ng suporta ng MI6 si Mason para kontrolin ang sitwasyon, subalit iginiit ni Mason na siya na ang bahala at pagkatapos ay kukunin na sana niya si Jessie para umalis ngunit may narinig silang ingay sa labas kaya itinulak niya si Jessie sa likod at mabilis na dumampot ng isang bakal na rod bilang paghahanda. Biglang tinamaan ng mga bala ang pinto dahil natunton sila ng workman at nagharap silang dalawa ni Mason sa isang matinding hand-to-hand fight kung saan parehong elite operative kaya halos pantay ang laban. At nang malapit ng manaig ang kalaban ay dumating si Jessie na may dalang baril ngunit mabilis itong inagaw ng workman kaya ginamit ni Mason ang sandaling iyon para ablutin si Jessie at tumakas palabas kung saan sumakay sila sa kotse kasama si Arthur at mabilis na umalis habang nagpapaputok pa ang kalaban sa likuran. Nakarating ang balita kay Manafort tungkol sa panibagong pagkabigo kaya nagtipon siya ng mas malaking team. At nagpaalam si Arthur kina Mason at Jessie habang sinabi ni Jessie kay Mason na sana ay pinatay na lang niya ang lalaking iyon dahil pakiramdam niya ay nagiging katulad na siya nito. Ngunit sinabi ni Mason na hindi siya kagaya niya at pagkatapos ng gabing iyon ay dapat kalimutan na niya ang lahat at magsimula ng bagong buhay, subalit ayaw ni Jessie na maiwan at gusto niyang manatili kasama siya. Ngunit alam ni Mason na ang tanging paraan para maprotektahan siya ay tapusin ang mga taong nasa likod ng lahat. Samantala natuklasan ni Roberta na may unauthorized login sa Thea mula sa labas ng MI6 habang si Mason naman ay pumasok sa isang club at sinadya niyang magpakita sa mga kamera. Binugbog niya ang mga security guard at iniutos na dalhin siya kay Kimmel. At habang sinusubukan ni Manafort na burahin muli ang larawan ni Mason sa system ay hindi na niya ito magawa at nakumpirma ni Roberta na ang illegal na login ay kay Manafort. At sa loob ng club ay sinabi ni Mason kay Kimmel na kailangan niya ng paraan para mailabas ng bansa si Jessie na may bagong identity ngunit tumanggi ito dahil hindi na siya natatakot at akala niya ay retired na si Manafort. Kaya ipinaliwanag ni Mason na mas mapanganib na ngayon si Manafort at sa sandaling nakita siya ng camera sa labas ay na-activate ang lahat ng MI6 operative sa loob ng 25 miles at may 10 minuto lang sila bago dumating ang mga ito. Kaya hinihiling niya na mailabas si Jessie at siya na ang baalang putulin ang ulo ng ahas at ilibing ang lahat ng lihim. Nakiusap muli si Jessie na sumama siya dahil pakiramdam niya ay papasok si Mason sa laban na hindi na babalik at pananggakwan siyang huwag mamatay ngunit hindi niya ito may pangako. At malinaw ang utos ni Roberta na gusto niya silang buhay at walang magpapaputok, ngunit mauuna sa club ang mga tauhan ni Manafort kaya inayos ni Kimmel na ipadala si Jessie sa Spain na may dalang 20,000 euros at aalis ang bangka sa loob ng 30 minutes, ngunit bago pa man iyon mangyari ay sinalakay ng mga tauhan ni Manafort ang club at agad silang nakilala ni Roberta bilang mga tao ni Manafort. Nakita ni Mason ang mga humahabol sa kanila at agad niyang tinamba ang isang komando at kinuha ang baril nito. Sa kanya sinira ang isang wine glass at ginamit laban sa leeg ng isa pang komando, habang isa pang komando ang nagpapaputok at nasangkot ang mga sibilyan sa gitna ng labanan. Dalawa sa mga komando ang nakapang ibabaw kay Mason kaya nagulo ang buong club, at sa gitna ng kaguluhan ay nakuhanan si Jessie at dinala palabas. Tumawag si Mason kay Arthur para humingi ng tulong, at ginamit ni Arthur ang Thea para matunton ang lokasyon ni Jessie at ipaalam kay Mason. Naipasok si Jessie sa isang black van at nagmadali si Mason upang sundan siya, ngunit nauna ang team ni Roberta kaya kinailangan niyang labanan din ang mga ito, at isa-isa niyang tinamba at pinaglabanan hanggang sa maabot niya si Jessie, sa kanya ito dinala sa bangka para mailigtas, habang alam niyang ito lamang ang paraan upang maprotektahan ang bata. Dumating ang workman at nagharap muli sila ni Mason sa brutal na laban na halos pantay ang bawat suntok at galaw, at sa huli ay napatay ni Mason ang workman. Lumipat ang eksena kay Manafort na tumingin sa bintana at nakita ang mga patay niyang sundalo sa labas, at bagamat inalok niya si Mason na muling sumali sa kanyang team at mas may kapangyarihan kaysa dati, pinatigil ni Mason ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya at pagbura sa lahat ng mga lihim. Sa Spain, nakaupo si Jessie at nagbabasa ng libro habang pinagmamasdan siya ng MI6 mula sa malayo, tiyak ang ahensya nalilito si Mason upang makita siya, at dumating nga siya. At nakatanggap si Jessie ng package na may chess piece sa loob, kaya ngumiti siya dahil alam niya kung kanino ito galing, at dito nagtatapos ang buong kwento.